Hi po mga dear netizens, and especially to all my kaplak. Mapapansin po ninyo dito na wala pong comment section ang kanilang uploaded na to. Naginiba daw ni Brother Eli nila ang aral ng Iglesia ni Cristo. Let's see, let's watch and learn. Pwede po tayo rito mag-comment. Dito natin sila i-flooding. Hanggang 3 lang. Ito po ang nakasulat sa kanilang pasugo. Pakilagay mo nga. May 1976, page 28. Ang isa pang hula na tumutukoy sa pagkasugo ni kapatid na Felix Manalo ay ang nasa Apokalipsis 7:2-3 na ganito ang sinasabi, "At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, nataglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos." Ang kahulugan ng anghel ay sugo, Lucas 1:19. Ang salitang anghel na ang kahulugan ay sugo ay ikinakapit sa mga nilalang na espiritu na isinusugo ng Diyos, Hebreo 1:13-14. Ikinakapit din ito sa obispo ng iglesia, Apokalipsis 2:1. Apokalipsis 2:1, ikinakapit daw yung salitang anghel sa obispo ng iglesia sa Apokalipsis 2:1. Ang paliwanag, footnote ng bagong tipang katoliko. No? Footnote daw. Kaya yung paliwanag na yun na ang anghel ay kinakapit sa tao na obispo, yun daw ang nasa footnote ng bagong tipang katoliko. Tuloy mo ngayon. Ang anghel sa Apokalipsis 7:2-3 ay natitiyak nating tao, obispo o ministro ng iglesia, sapagkat ang kanyang gawain ay magtatatak sa mga alipin ng Diyos. Ang tatak ay ang Espiritu Santo, at ang paraan ng pagtatatak ay sa pamamagitan ng pangangaral ng dalisay na ebanghelyo, Efeso 1:13. Ang dakong pagmumula ng anghel o ng sugo ay sa sikatan ng araw, East, Bibliang Ingles. Ayon naman sa ibang hulang tumutukoy din sa pasugong ito, ito ay sa malayong silangan, Isaias 43:5-6, na ito nga ang Pilipinas. Ang panahon ng pangangaral ng sugong ito ay sa panahon ng pag-ihip ng 4 na hangin ng lupa, na pinipigil naman ng 4 na anghel, 7:1 Apokalipsis. Ang hangin ay digmaan, Jeremias 4:11-13-19. Ang 4 na anghel na pumigil sa digmaang ito na pandaigdig ay ang 4 na pinuno ng bansa. Ang mga pinuno ng bansa ay mga sugo rin, unang Pedro 2:13-14, na ang mga ito'y sina Orlando ng Italia, Lloyd George ng Inglaterra, Clemenceau ng Pransya, at Wilson ng Amerika, na lalong kilala sa tawag na The Big Four. World History, pahina 494. Ang digmaang pinigil ng 4 na malalaki ay ang digmaang sumiklab noong 1914, na lalong kilala sa tawag na unang digmaang pandaigdig. Sa panahong ito, 1914, pinasimulan ni kapatid na Felix Manalo ang pangangaral ng dalisay na ebanghelyo ni Cristo upang ibalik. Kita nyo ang kasinungalingan dyan. Sa panahong ito, sabi niya, 1914, nung pagsiklab ng digmaan, na pinigil daw nung The Big Four, pinasimulan daw pangaral ni Manalo ang ebanghelyo. Sinungaling yan kasi sila rin ang may sabi, nag-umpisa siyang mangaral 1913 Nagbautismo na nga nung bago matapos ang 1913 Paano mo sasabihin ngayon na diyan pinasimulang ipangaral ni Manalo? O sige, pagkumparahin mo, lagay mo sa screen, makita lang ng ating mga kababayan, Ang sabi doon sa sa itaas, pinigil daw ng Big Four doon sa isang sa isang pasugo. Pinigil daw ng Big Four yung digmaan sumiklab noong 1914. Ayun, ayon sa World History, page 494. Sabi niya, ang digmaang pinigil ng 4 na malalaki ay ang digmaang sumiklab noong 1914, na lalong kilala sa tawag na unang digmaang pandaigdig. Sa panahong ito, 1914, pinasimula ni kapatid na Felix Manalo ang pangangaral. Mali yan Hindi totoong nagpasimula ng 1914. Nagpasimula 1913. Kaya paano kayo magtitiwala sa isang paniniwala
na sa petsa pa lang may discrepancy na. Malaki na ang diferensya. Lalo na sa konteksto at sa content. Di umano, si Felix Manalo raw yung anghel na nasa Apokalipsis na nasa sikatan ng araw. Basahin natin ang ginagamit nilang batayan. Sabi ko nga sa inyo, hindi para Manila, kundi para ituro. Bible study kasi ito eh. 7:1 ng Apokalipsis. Pakinggan nyo. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. O, take note mga kapatid, sa 7:1 na hindi nila inilagay sa pasugo, nakita ko ang wika-4 na anghel, sabi ni San Juan, nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa. Aba, yung palang 4 na anghel, pumipigil sa 4 na hangin ng lupa. So, 4 na hangin ang pinipigil, tandaan nyo, 4 ang pinipigil. At upang wag humihip ang hangin sa lupa, o sa dagat man, o sa anumang punong kahoy. Tapos sa 2, At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. ayan, bukod dun sa anghel na 4 na nasa 4 na sulok ng lupa, na pumipigil ng 4 na hangin ng lupa, sabi ni San Juan, nakita ko ang ibang anghel, iba doon sa 4, na umaakyat mula sa sikatan ng araw. No? Mga kapatid, mga iglesia ni Cristo, mga ministro, bigyan nyo lang ito ng pansin. Maliwanagan nawa ang isip nyo. Yung 4 na sulok ng lupa, sabi nila, sa kanilang pasugo, yan daw ang 4 na direksyon ng mundo. Ang North, East, South, and West. No? Yan ang kasabi nila sa pasugo. Yung 4 na direksyon ng lupa, 4 na sulok, North, East, South, and West. Ngayon, nung makita yun ni Juan, yung 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa o 4 na direksyon, may nakita siya, isang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, mula sa East. Aba, di magkakadalawa ngayon ang anghel sa East. Nakukuha mo ang punto ko, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, meron pa pong iba, lalabas magkakadalawa po. At ibig sabihin ay magiging parehong taga-East yung umaakyat sa sikatan ng araw na anghel at yung anghel na nakatayo naman sa East. Magiging dalawa silang anghel. Eh kung ang 4 na anghel ay ang 4 na malalaki o Big 4, meron ba ron taga-East? Okay. I said, we are not sure. Kasi 4 na sulok ng lupa ang kinalalagyan ng 4 na anghel eh. Sino-sino ba yung 4 na anghel na sabi nila yung mga pinuno ng lupa, na mga sugo, sabi nila, mga anghel sugo. Yun daw si Orlando ng Italia, taga-Italia yon. Sino pa isa? Si Woodrow Wilson ng Amerika. No? Tapos si David Lloyd George ng United Kingdom at si Vittorio ng Italy. Ulitin natin, si Woodrow Wilson, Amerika. Si David Lloyd George ng United Kingdom. Si Vittorio ng Italy. At si George Clemenceau of France. Meron ba dyan taga-East? Mga ministro ni Manalo, makonsensya naman kayo. Meron ba taga-East dyan? Yung si Wilson ng Amerika, si George ng United Kingdom, si Orlando ng Italia, at saka si Clemenceau of France. Meron ba diyang isang taga-East? Wala eh. Sa hula na binabasa at pinagbabatayan nitong mga ni Manalo ng kanyang mga ministro, dalawa ang anghel sa sikatan ng araw. Yung isa, yung pumipigil. At yung isa naman, yung umaakyat. No? Kasi kung ang 4 na sulok ng lupa ay 4 na direksyon, tiyak may East doon. Ewan ko lang kung nakukuha ninyo ang aking punto, mga kababayan, 4 na sulok ng lupa, ayon sa pasugo, ay 4 na direksyon daw yon. Kaya yun ang North, East, South, and West. The general direction on Earth ay North, East, South, and West. North, East, West, and South. Ngayon, di may kasama ng East doon. May anghel doon sa East dahil pumipigil nga eh. Ngayon, may nakita si Juan na ibang anghel umaakyat sa sikatan ng araw. Di magkakadalawa.
yung anghel. Yung isang pumipigil at saka yung umaakyat na sumisigaw ng malakas na tinig. Pag-aralan nyo, mga ministro ni Manalo at mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Hindi po si Manalo yung anghel na yan at hindi yan the big four. Makinig lang kayong mabuti. Eto, okay, yung mga galit na sa akin, sige, tuloy nyo lang na galit kayo. Sinusumpa nyo ako kung ano-ano pinaglalagay nyo sa internet. Wala naman akong ginawang masama sa inyo, pero okay lang yan. Basta pakinggan nyo lang ito at baka sakali magliwanag ang isip nyo dahil hindi naman akin ito, salita ito ng Diyos. Nasa Biblia ito. Ngayon, ayon sa pasugo, yun daw anghel na umaakyat, si Manalo raw yon. Alam nyo ba ang kahulugan ng akyat? Ayon sa kanila. Bakit ikaw umaakyat? Pupuha rin tayo sa pasugo. Ang kahulugan daw ng anghel na umaakyat ay unti-unti na raw nakikilala ang Iglesia ni Cristo. Yung salitang umaakyat, pakibasa nga natin. Basahin natin ito, kapatid na Daniel. Umpisa mo dun sa 1914. 1914 nang magsimula ang digmaan. Noon nagsimulang magtanim ng binhi o nangaral ang sugong magmumula sa Pilipinas. Ayon sa nakatala sa ating pamahalaan, ang Iglesia ni Cristo ay narehistro noong Hulyo 27, 1914 at 1918 naman natapos ang digmaan. Sa panahong ito ay umaakyat na. Ibig sabihin ay unti-unti nang nakahayag ang sugo at pasugo na hinulaang lilitaw dito sa Pilipinas. Ayan, ang kahulugan daw nung umaakyat na, ibig sabihin, hindi ko imbento ito, nasa pasugo ito. Ibig sabihin, unti-unti nang nahahayag ang sugo at pasugo sa Pilipinas. Mga kababayan, isipin nyo lang, 1914, noon daw umaakyat yung sugo. Ibig sabihin, nahahayag na, nakikilala na si Manalo noong 1914. Tapos, noong 1980 naman daw, napigil na nung the big four yung digmaang pandaigdig. No? Sa talagang real facts, umakyat na si Manalo, nag-umpisa lang umakyat 1913. Nangaral na eh. Bago nga matapos 1913, nagbautismo na siya sa Punta Santa Ana eh. Pagkatapos, yun daw anghel na yon na umaakyat, na nangangaral na, tumutupad na ng hula para sa kanya bilang huling sugo, umakyat, nakikilala na raw siya noong 1914. Yan, tandaan nyo lang yung mga petsa. Balik tayo ngayon sa Biblia. Nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas para marinig. Hindi ka naman kailangan maglakas ng tinig kung katabi mo lang yung baka magkatabi tayo, sisigaw ka baka mainis mo pa ako Ano palagay mo sa akin? Bingi. Siya'y sumigaw ng tinig na malakas. Kanino? Sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Big four daw yon ang sumisigaw si Manalo. Tanong, sa history ba may naganap na napakinggan ng the big four si Manalo? Na sumigaw siya ng malakas. Huwag niyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang pulong kahoy. Hanggang aming matatakan, magtatatak muna kami. Lumalabas pala, bago yung digmaan ay sumiklab, magtatatak muna. Mali ang interpretasyon. Kasabay daw nung digmaan Hindi nga kasabay Bakit? Pinipigil nga nung apat di hindi pa sumisiklab. Kayo, para sa inyo, sa mga Iglesia ni Cristo, yung pag-akyat, kaalinsabay nung paggera. Kung ang hangin gera nung 1914, dapat huwag matuloy hanggang makapagtatak muna. Ba't natuloy? At sino ang pumigil? Sabi nyo, Big Four. Kailan ba nabuo ang Big Four? Nabuo ang Big Four 1918. 1913 pa lang sinisigawan na ni Manalo. Noon lang nabuo. Mag-isip kayo, ulitin ko. Apokalipsis 7:2. Kailangan natin itong ulit-ulit para maintindihan Nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Si Manalo yan, di umano. Taglay ang tatak ng Diyos na buhay. Siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at dagat. Ano ang sigaw niya dun sa apat na anghel? Sa 3, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang punong awit, hanggang sa aming matatakan. Mangyayari muna pala yung pagtatatak bago yung hangin ay umalpas. Sa kaso ni Manalo, ay nagtatatak na siya, ay umalpas na ang hangin, nagdigma na, saka siya ngayon nangaral. Mali ang timing. No?
Sa pakahulugan nila, hindi ko pakahulugan yun, nasa pasugo yun. Ang nasa Biblia, yung hangin, pigilan. Huwag niyong ipahamak, sabi, kaya nga pumipigil yung apat. Ang kahulugan ng pumipigil, mga kapatid. Para wag humihip, ang sabi doon sa 7:1, no? Hindi pa hihip yung hangin. Nakita ko ang apat na anghel, nakatayo sa apat na sulok ng lupa, pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang wag humihip ang hangin sa lupa. Apat yan, ha? Sa dagat o sa anumang punong kahoy, yung apat na hangin. Pinipigil ng apat na anghel. Kaya ngayon, paglitaw ng isang anghel na mula sikatan ng araw, sinabi niya, huwag niyong ipahamak ang dagat o ang lupa. Kahit ang punong kahoy. Hanggang sa aming matatakan, magtatatak muna kami. Bago yung hangin na yan ay paalpasan ninyo. Hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga luang, mga alipin ng ating Diyos. Hindi magkakasabay ang digma at pagtatatak. Hindi magkasabay. Kasi magtatatak muna bago maalpasan yung hangin. Huwag niyong ipahama, huwag mo nang, yung hangin na yun, huwag yung pawawalan. Ngayon, ang kanilang interpretasyon, yung hangin daw gera, no? Ang ginamit nila doon sa pasugo, 4:11 ni Jeremias, no? Eto, basahin natin yung 4:11 ni Jeremias. Yun ang nasa pasugo, ilagay mo uli para hindi tayo mapaghinala ang nag-iimbento. Eto po, ang sabi nila, ang apat na anghel na pumipigil sa hangin ay mga pinuno ng bansa. Ito'y mga sugurin o anghel ayon sa unang Pedro. Ang hanging pinipigil ay digmaan, gaya ng sinasabi sa Jeremias 4:11 hanggang 13. Ito nga ang digmaang sumiklab noong 1914. Kayo ha, ang ginamit nila 4:11. Digmaan daw yung pinipigil na hangin. Basahin natin ngayon ang 4:11 ng Jeremias, kapatid na Daniel. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula... Tandaan nyo mga kapatid, ang tinutukoy sa 4:11 ni Jeremias, isang mainit na hangin, hindi po apat. Hindi lapat ang gamit. Dapat gumana pa ng apat na hangin. Ang kinuha mong batayan, isang hangin lang eh. Yung nasa Apokalipsis, apat na hangin. Pinipigil ng apat na hangin, tapos kabagsak-bagsak mo. Sa Jerusalem ka pumunta, hindi naman yan sa mundo eh. Sa Jerusalem yan. Sabi, sa panahong yaon, sasabihin sa bayang ito, sa Jerusalem, isang mainit na hangin. Isa lang yan. Ulitin natin, kapatid na Daniel, sa kamo ituloy. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy o maglinis man. Isang malakas na hangin na mula sa mga ito ay darating sa akin. Ngayoy magsasalita naman ako ng mga kahatulan laban sa kanila. Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kanyang mga kabayo ay lalong matulin kaysa mga agila. Sa aba natin, sapagkat tayo'y nangapahamak. Ayan, sa 19, yan daw ang digma. Masahin natin sa 19. Ang hirap ko, ako'y nagdaramdam sa aking puso. Ang dibdib ko ay kakaba-kaba, hindi ako matahimik, sapagkat iyong narinig, o kaluluwa ko, ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikipagdigma. Tama, yan palang mainit na hangin, darating sa Jerusalem, yan pala'y digma, pero sa Jerusalem yan. Ang layo sa Pilipinas niyan, mga kapatid. Sa Jerusalem darating yung digma. Ulitin ko, 11. 11 na lang ang ulitin ko. Ang sabi, sa panahong yaon, sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin mula sa luwal na kaitaasan sa ilang dumating sa anak ng aking bayan, sa bayan ng Diyos sa Jerusalem, hindi upang sumimoy o maglinis man. Sa 19, sabi, ang hirap ko, ako'y nagdaramdam sa aking puso. Ang dibdib ko'y kakaba-kaba. Hindi ako matahimik sapagkat iyong narinig o kaluluwa ko ang tunog ng pakaka, ang hudyat ng pakikipagdigma. Dito sa talatang ginamit, talagang digma itong hangin. Pero isang hangin ito. Actually nga, sa 11, isang hangin ang pagkakasabi eh. Diba? Lagay mo sa titas, isang mainit na hangin. Inulit pa sa 12 eh. No? Sabi sa 12, isang malakas na hangin. Na-emphasize na isang hangin yan. Ang nasa Apokalipsis, 4 na hangin. Paano mo ilalapat ngayon? Pati sa figures, mali. At pati sa situation. Kasi yung hanging isa na mainit at malakas sa Jerusalem mangyayari. Magkakadigma ang Jerusalem.
Alam nyo kung kailan ito nangyari? 1914 ba nangyari ito sa Jerusalem? Basahin po natin ang aklat ni Propeta Daniel 9:2. Nang unang taon ng kaniyang paghahari, apong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem 70 taon. Nakita nyo mga kapatid, naintindihan ni Daniel yung sinulat ni Propeta Jeremias. Sabi niya, nakaunawa ako sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem 70 taon. Magkakagera sa Jerusalem, katuparan ng hula ni Propeta Jeremias na naunawa ni Propeta Daniel na magaganap yan 70 taon. Ngayon, tingnan natin sa istorya, kailan nawasak ang Jerusalem? Yung mainit na gera, hangin, meron po tayong ebidensya pisika. Doon po sa Roma, meron po itong tinatawag na Ark of Titus, yung arko ni Tito. Nagkapalad kami ng kapatid na Daniel, pumunta ron para tingnan yung mga ulat sa Biblia. Ito po ang aking nabasa roon sa Ark of Titus. Basahin natin kapatid na Daniel. Ito po, the Ark of Titus is a 1st century honorific ark located on the Via Sacra, Rome, just to the southeast of the Roman Forum. It was constructed in 82 AD by the Roman Emperor Domitian shortly after the death of his older brother Titus to commemorate Titus' victory, including the siege of Jerusalem in 70 AD. Aba, tamang-tama sa sinabi ni Propeta Jeremias at ng Propeta Daniel, magkakagera, magkakaroon ng pagkawasak ang templo sa Jerusalem. Bakit magkakagera sa Jerusalem? Kailan po? Nang lusubin ng Roman army sa pamumuno ni General Titus sa panahon ng pagka-emperador ni Domitian. Yung kanyang nakakatandang kapatid na general ng Roman army, ng gera, lumusob sa Jerusalem. Ang templo sa Jerusalem winasak ng Roman army sa pamumuno ni Titus. Anyo 70. Kaya hindi 1914 yung gera na nasa Jeremias 4:11 hanggang 13 at 19. Tingnan ninyo, sa paliwanag sa pasugo, yun daw yung 1914. Ang layo naman yan mga kababayan. Ang layo sa katuparan. Balik natin ang pasugo. Papakita ko lang sa inyo kung paano naliligaw ang mga tao. Ang apat na anghel na pumipigil sa hangin ay mga pinuno ng bansa na ito'y mga sugurin o anghel ayon sa unang Pedro 2:13-14. Ang hanging pinipigil ay digmaan gaya ng sinasabi sa Jeremias 4:11-13,19. Ito nga ang digmaang sumiklab noong 1914. Ang apat na pinuno ng bansa na kumakatawan sa pagpigil sa digmaang sumiklab noong 1914 ay sina Lloyd George ng Gran Bretanya, Clemenceau ng Pransya, Orlando ng Italia at Wilson ng Amerika. Sila ay lalong kilala sa tawag na The Big Four. Kita nyo? Yun daw ang Big Four, ang pumigil, yung apat na anghel. Kaalinsabay ng pagpigil na ito, kasabay. Sa digmaang nakita namang umaakyat mula sa malayong silangan o Pilipinas ang anghel. O sugong mangangaral ng tunay na ebanghelyo. 1914 nang magsimula ang digmaan, noon nagsimulang magtanim ng binhi o nangaral ang sugong magmumula sa Pilipinas. Tingnan ninyo ang discrepancy. Noon daw nag-umpisa si Manalong mangaral, kasabay nung digma, de mali. Kasi sabi sa Apokalipsis, magtatatak muna kami. Kung ang pagtatatak ay pangangaral ng anghel na umaakit sa sikatan ng araw, mangangaral muna siya bago maalpasan yung hangin. Bakit sumabay siya sa pag-aalpas ng hangin o sa digma? Hindi naman dapat magkasabay. Ang liwa-liwanag ang teksto sa Apokalipsis, pati konteksto. Mauuna ang pagtatatak. At pagkatapos magtatak, at saka maaalpasan ng hangin. Hanggang ngayon tatak pa rin kayo ng tatak . Ulitin ko lang, huwag kayong magagalit mga kababayang iglesia ni Manalo. Nakita ko ang apat na anghel, sabi ni Juan, nakatayo sa apat na sulok ng lupa. Pinipigil ang apat na hangin sa lupa. Ano layon? Upang huwag humihip. Di para huwag magkadigma. Pinipigilan yung digma ng apat na anghel, kung yun ang pakahulugan nyo. Upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Allegedly si Manalo. Yung apat ay yung Big Four.
nataglay ang tatak ng Diyos na buhay. Sumisigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Ano raw ang sigaw ni Manalo? Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kailangan walang mangyaring kapahamakan, kahit ang dagat, kahit ang punong kahoy, hanggang sa aming matatakan. Eh di magtatatak bago alpasan yung digma. Eh ba't ngayon magkasabay na nangyari? Kung talagang magkasabay, mali sa konteksto. At ang ginamit na talata, Jeremias, hindi naman sa Pilipinas naganap yung digma. Hindi naman pang sanlibutan. Sa Jerusalem lang naganap yun. Yung digmang nagwasak ng templo sa Jerusalem. No? Along those lines, mag-isip kayo mga kapatid. Pero alam nyo, hindi dyan matatapos yung ating pinag-aaralan kasi ang pangangaral daw ng Ebanghelyo ni Manalo